kasaganaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat na makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang gabing ito ay gabi ng pamamaalam para sa ating Poong Jesus Nazareno. Ang imahin ng Poong Nazareno na dumating dito nung linggo at ngayon po ay ilang oras na lang at siya po ay magbabalik na sa kanyang tahanan doon po sa Quiapo. Kamusta po ang 4 na araw na karanasan natin habang naririto ang Nazareno? Malalang. Pero mayroon man o wala, basta't ginawa ni Jesus ang kanya pong misyon, ang dumalaw sa atin at maghatid ng biyaya at pagpapala sa lahat po ng taong nananalig at nananampalataya sa Kanya. O ngayon, sa Kanyang pag-alis, ito po ang Kanyang mensahe sa atin. No? Hindi pwedeng maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama, ina, anak, kapatid, maging sa sarili, ng higit sa akin. Itong mga nakalipas na araw, marami po tayong karanasan. No, nung inilalabas natin ng Nazareno, may mga tao kagabi, no, nag-uunahan, nagsisiksikan, makahawak sa Nazareno. Pero yung tanong ay, kaya mo bang sumunod? O hanggang dito lang? Kasi sa paglilibot na Jesus, siyempre, no, hindi lang naman siya nagpa-picture, hindi lang naman siya nagpa-cute, kundi ang hinahangad, kung tayo po ay nakinig sa kanyang mga aral o mga itinuro, eh magkakaroon tayo ng, kumbaga, yung paninindigan natin na simula ngayon, susunod tayo sa Kanya. Kung nakinig tayo. Kung hindi tayo nakinig talaga, wala talaga tayong susundan. Aalis si Jesus, pero nagawa niya ang kanyang misyon, eh tayo ba? May natanggap ba tayong biyaya? Lilipat lang yan sa ibang lugar,
kung saan doon siya papakinggan, doon siya tatanggapin. Siyempre, naghihikayat no, na sana sa kanyang mga itinuro, makumbinsi talaga tayo at maniwala, manalig, para nang sa ganon ay makarating tayo sa langit. Yun naman yung purpose yung maibalik tayo sa langit. Pero kailangan mo muna kasing makinig. Hindi pwedeng ngayon lang kasi nandito siya, sige, ang sigasig natin, masigla tayo na sumasamba, na nagpupugay. Pero kaya mo bang panindigan ang pagsunod kay Kristo? Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, kaya mo bang sumunod? Tingnan natin, ano ba yung sabi sa... Kasi yung mayroong literal na susunod ka, pwede kang, baka tinatawag kang maging pare, iwan mo ng lahat, no? Pwedeng ganon. Pero pwede rin namang sa ibang paraan na pagtawag ni Jesus, kaya mo bang sumunod? Kasi kung naramdaman mo ang presensya, no, ang pagpapatawad, ang pag-ibig ng Poong Nazareno, ang paanyaya ay gawin mo din. Sumunod ka sa akin. Pag sinasabi kasing sumunod, gayahin mo ako. No? Gumaya tayo sa Nazareno. Hindi ang Nazareno ang susunod sa atin, kundi tayo ang kanyang pinasusunod. Pero hindi tayo pinipilit. Kundi kaya kailangan naiintindihan mo dapat. Bago ka sumunod, pag-isipan mo muna ng mabuti. Hindi pwedeng basta-basta lang. Saan ba tayo pwedeng tinatawag na sumunod? Sa pinahayag ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ang sabi dito, mag-ibigan kayo. Ang tawag din ni Jesus, umibig tayo. Ano ang pinakamahalagang utos? Ibigin ang Diyos. Ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So pag-ibig. Kasi kung ang taong mamumuhay sa pag-ibig, dahil sa pagsunod niya sa Diyos na unang na umibig sa Kanya, hindi ka makakagawa ng pangangalunya, pagpatay, pagnanakaw, o pag-iimbot. No? Pag sinabing pag-iimbot, yung hinahangad mo yung mga ari-arian o pag-aari ng iba. Kaya ba ito? Kakayanin ba natin? Kasi pag naniwala kang kaya mo, kakayanin mo sa tulong ng Diyos. Kaya mo bang iwan ang bisyo? Kaya mo bang iwan ang luho? Kaya mo bang iwan ang mga kalokohan? Kasi sinasabi mo alagad ako ng Nazareno, deboto ko ng Nazareno, o ito ang sinasabi ni Jesus. O kaya mo bang iwan yan dahil mahal mo ako? Kasi unang-una lagi, no? Unang-una, pag-ibig sa Diyos. Pag may pag-ibig sa Diyos, kayang-kaya mong ibigin ang iyong kapwa. Hindi lahat ng umiibig sa kapwa, umiibig sa Diyos. Dahil yung iba na nagsasabing umiibig sa kapwa, ginagamit lang ang kapwa. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag ka nang manloko. Ano ba pag sinabi manloko? Siyempre, yung nanloko ka, o kaya naman po pwedeng niloloko mo lang sarili mo, pinapaniwala mo yung mga tao na mabait-baitan ka na, pero hindi pa talaga. Ngayon lang, no? Kahapon, ang babait natin, talagang nakayapak, talagang umiiyak pa, ama namin. Pero nakikipagbalyahan, kaya ba talaga o pagtatawanan lang tayo sa ginagawa nating ito? Ito yung gustong imulat. Hindi yung, uy, sige na, punta na kayo, lapit na kayo sa akin, sunod na kayo sa akin. No, meron pa mga giveaways, meron pa mga freebies akong ibibigay. Hindi Sinabi mismo na Jesus, pag-isipan mo muna ng mabuti. Katiyak ka ba talaga? Gusto mo ba talaga? Kasi hindi importante sa Diyos yung
marami. No? Yung marami. Hindi yung quantity, kundi yung quality. Na mga nagsasabing, susunod ako mula umpisa, tatapusin ko hanggang dulo. At in between, hindi ayahay ang buhay. Hindi ibig sabihin na sumunod tayo sa Diyos, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na ma-heartache, hindi ka na mawawala ng trabaho, hindi ka na aawayin ng asawa mo, hindi ibig sabihin ganun. Nandiyan pa rin yan. Mararanasan pa rin natin. Pati ang pagtanda, mararanasan natin. Kasama na pagtanda, mga sakit ng kasukasuan. Sinong ayaw tumanda dito? Para mamaya, ipakuha na natin sa Diyos. Lord, ayaw niyan tumanda kasi bahagi ng pagtanda, makakalimot ka na, bahagi ng pagtanda, hindi ka igagalang ng anak mo, ng mga bata, makakaranas ka ng ganong sakit, no, na pababayaan ka, bahagi yun ng pagsunod mo kay Kristo. Yung magiging tapat ka kahit may mga ganitong karanasan. Minsan, yung nasasabi, bakit gano'n? Nagdedebosyon naman ako sa Nazareno. Bakit ngayon? Simba naman ako ng simba. Pero bakit may problema pa rin? Kasi kung nakakasunod tayo sa Nazareno, kahit may pumasok na problema, alam natin kung ano ang dapat gawin. Kasi nagbibigay naman ng gabay ang Diyos. Ang problema nyo, sinaktan po ako ng asawa, iniwan po ako ng asawa. Ano ba sinasabi ni Kristo? Halin mo ang iyong asawa. Pero yung tanong, mag-asawa ba talaga kayo? Hindi nga kayo kasal. Ang drama-drama nyo, hindi nga kayo kasal. Hindi pa kayo mag-asawa. Kung pakikinggan lang talaga natin, at yun yung pinaka-importante sana, sa mga araw na naririto, kapiling natin, dinalaw tayo ng Nazareno, sana po yun ang mas manatili sa atin. Hindi yung picture, kundi ano ang aral na itinuro sa atin sa loob ng 4 na araw na kanyang pananatili sa atin. Amen?